Ang bagong anino at bantay ng balete. Sa bayan ng San Agustin, may isang punong balete na sinasabing tirahan ng mga nilalang ng kadiliman. Maraming babala ang matatanda. Igalang mo ang balete, dahil ang bawat hiling na matatanggap mo ay may kaluluwa kapalit. Pero sa mundong gutom sa pera at pag-asa, may mga handang magsugal, kahit sariling buhay ang kapalit. Si Ramil, 28 taong gulang, isang mahirap na tindero ng isda, ulila, at nalulunod sa utang. May utang sa 5-6 na halos katumbas ng bahay. May kapatid na may malubhang sakit. Sinisipa sa inuupahang tinitirhan. Sa araw-araw, naririnig niya. Wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lang. At isang gabi ng bagyo, nang tila gumuho na ang mundo niya, tumakbo siya papunta sa gubat. Sa harap ng balete na para bang may sariling tibok, napaluhod siya. Kung may nakakarinig man, tulungan niyo ako. Kahit ano pa ang kapalit. At doon nagsimula ang lahat. Mula sa lumang puno, isang babaeng ubod ng ganda ang dahan-daang lumitaw. Mahabang buhok na parang itim na usok. Mga mata na kumikislap na berde. Boses na malamig ngunit mapang-akit. Ako si Diwata Pirena, handa kitang tulungan. Nag-alok siya kay Ramil. Yaman, tagumpay, pera na hindi nauubos. Isang kondisyon lang. Kapag may binigay ako sa iyo, may iiwan akong marka. At sa huli, may utang kang ibabayad. Hindi na nag-isip si Ramil. Oo, kahit ano, sa isang iglap, nawala ang bagyo. At mula sa lupa, lumabas ang isang sako ng pera. Isang buwan lang, nagbago ang buhay ni Ramil. Nakapagpagawa ng malaking bahay, nabili ang pinakamagandang sasakyan. Lahat ng negosyo niya, boom. Jackpot, nakikita sa TV, inaidolo ng lahat. At si Pirena, laging nakangiti sa likod niya. Masaya ka ba sa mga biyayang ibinigay ko? Oo, hindi ko na kailangan ng iba. Pero may napansin siya, talagang may marka. Bawat biyayang dumarating, may kamatayang nagaganap. Namatay ang gangster na naniningil sa kanya. Nasagasaan ang dating amo niya. Biglang natuluyang namatay ang doktor ng kanyang kapatid. Nabalitang sunog ang bahay ng kapitbahay na ayaw magpautang sa kanila noon. Isang pattern, lahat ng taong nakapinsala o ng insulto kay Ramil noon. Isa-isang namamatay, at isang gabi, sa salamin, nakita niya ang sarili. May itim na bakas sa dibdib niya. Hugis kamay. Sinubukan niyang takasan si Pirena. Pero saan man siya pumunta, nandoon ang balete, nandoon ang diwata. Ang yaman mo, hindi yan libre. May utang ka sa akin. At kailangang may kapalit na kaluluwa. Nang tumutol siya, ngumiti si Pirena. Hindi mo na kailangang hanapin ang kapalit. Alam kung sino ang pinakamahal mo. At sa pinto, lumitaw ang kapatid ni Ramil. Nakangiti, pero walang anino. Nagmamakaawa si Ramil. Ako na lang. Ako na. Huwag mo siyang gagalawin. Ngumisi ang diwata. Kung ganun, ibalik mo sa akin lahat. Lahat ng pera. Lahat ng tagumpay. Buong buhay mo. Walang pag-aalinlangan. Lumapit si Ramil sa puno. Yamakap sa balete. At sa isang kisap mata, nilamon siya ng lupa. Kasabay nito, nagising ang kapatid niya. Malusog, malaya, walang naalala. At ang balete, tahimik na naman. Naghihintay na muli ng susunod na nangangailangan. Sa San Agustin ngayon, pinag-uusapan si Ramil. Ang swerte niya, pero bigla siyang naglaho. Baka lumayas lang. Pero ang mga matatanda, may huni ng takot. May bagong anino sa ilalim ng balete. Isa na siyang bantay. Isa ng utangan ng kaluluwa ng diwata. Mga moral na aral. Ang kasakiman ay may presyong mas mataas kaysa sa hirap ng kahirapan. Ang yaman na madali, mabilis ding may kapalit. Pinakamahalagang kayamanan, kaluluwa at kapayapaan sa konsensya. Hindi lahat ng tumutulong, gustong makatulong. Minsan, ang paghihirap ang negel iligtas sa atin sa kapahamakan. Mula sa aklat ni Boss Mike na Pogi.